Ako tayo sa pagbabasa ng banal na kasulatan sa Mateo 18:18. Matthew chapter 18. Babasahin natin mula verse 1 hanggang 22. Verse 1 hanggang 22. Noong oras na iyon ay lumapit ang mga alagad kay Jesus na nagsasabi, "Sino ang pinakadakila sa kaharian ng langit?" Tinawag niya ang isang maliit na bata at inilagay sa gitna nila. Sinabi niya, "Katotohanan sinasabi ko sa inyo, maliban kayo magbago at maging tulad sa mga bata, kailanman hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Sino mang magpakumbaba ng tulad sa batang ito, ay siyang pinakadakila sa kaharian ng langit. At sino mang tumanggap sa isang batang ganito sa aking pangalan, ay tumatanggap sa akin. Ngunit sino mang maglagay ng batong katitisuran sa isa sa mga maliliit na ito na sumasampalataya sa akin, ay mas mabuti pa sa kanya na bitinan ang kanyang leeg ng isang malaking batong gilingan, at siya'y malunod sa kalaliman ng dagat. Kahabag-habag ang sanlibutan dahil sa mga batong katitisuran. Ang mga pangyayaring magbubunga ng pagkatisod ay tiyak na darating, ngunit kahabag-habag ang taong pagmumulan ng batong katitisuran. Kaya't kung ang kamay mo o ang paa mo ay nakapagpapatisod sa iyo, putulin mo ito at itapon. Mas mabuti pa sa iyo ang pumasok sa buhay na may kapansanan o lumpo kaysa may dalawang kamay o dalawang paa na maitapon sa apoy na walang katapusan. At kung ang mata mo ay nakapagpapatisod sa iyo, dukitin mo ito at itapon. Mas mabuti pa sa iyo ang pumasok sa buhay na iisa ang mata kaysa dalawang mata na maitapon sa impyerno ng apoy. Pag-ingatan ninyong huwag hamaki ng isa man sa maliliit na ito, sapagkat sinasabi ko sa inyo, ang kanilang mga anghel sa langit ay patuloy na nakikita ang mukha ng aking Ama na nasa langit, sapagkat ang anak ng tao ay naparito upang iligtas ang nawala. Ano sa palagay ninyo? Kung ang isang tao ay may 100 tupa at isa sa kanila ay naligaw, hindi ba niya iiwan ang 99 sa kabundukan at hahayo upang hanapin ang naligaw? At kung matagpuan niya ito, ay katotohanan sinasabi ko sa inyo, magagalak siya rito ng higit kaysa 99 na hindi naligaw. Kaya't hindi kalooban ng inyong Ama na nasa langit ng isa sa maliliit na ito ay mapahamak. Kung magkasala laban sa iyo ang iyong kapatid, pumaroon ka at sabihin mo sa kanya ang kanyang pagkakamali, kapag kayong dalawa na lamang. Kung pakinggan ka niya, ay napanumbalik mo ang iyong kapatid. Ngunit kung hindi siya makinig, ay magsama ka pa ng isa o dalawa, upang sa bibig ng 2 o 3 saksi ay mapagtibay ang bawat salita. Kung ayaw niyong pakinggan sila, ay sabihin mo sa iglesia. At kung ayaw niyong pakinggan maging ang iglesia, ay ituring mo siyang bilang isang hentil at maniningil ng buwis. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, na anumang inyong talian sa lupa ay yaong tatalian sa langit, at anumang inyong kalagan sa lupa ay yaong kakalagan sa langit. Sinasabi ko rin naman sa inyo, na huwag kayong na kapag nagkasundo ang 2 sa inyo sa lupa tungkol sa anumang bagay na kanilang hinihiling, ay gagawin para sa kanila ng aking Ama na nasa langit. Sapagkat kung saan nagkakatipon ng 2 o 3 sa aking pangalan, ay naroon ako sa gitna nila. Pagkatapos ay lumapit si Pedro at sinabi sa kanya, "Panginoon, makilang ulit magkakasala ang aking kapatid laban sa akin at siya'y aking patatawarin. Hanggang sa makapito ba?" Ibig sabihin ng makapito, ang number 7 ay sumisimbolo sa pagiging ganap o kompleto. Ang sabi ng Panginoon sa verse 22, sinabi ni Jesus sa kanya, "Hindi ko sinasabi sa iyo hanggang sa makapito, kundi hanggang sa makapitong pito." Pagpalain nawa ang pagkabasa ng salita ng Panginoon.
At narito ang pagtuturo ng Heidelberg Catechism. Ito na yung pangatlong bahagi ng Heidelberg Catechism, Lord's Day 31, yung question and answer 85. Kung maalala ninyo sa question and answer 83, ay naroon yung general view patungkol sa susi ng mga kaharian o mga susi ng kaharian. At sa question and answer 84 ay tinalakay ng katekismo yung patungkol naman sa susi ng pangangaral. At ngayon sa 85 naman, narito naman yung susi ng Kristiyanong disiplina. Ibig sabihin sa church, merong pangangaral at merong Kristiyanong disiplina. Pakinggan niyo yung question and answer 85. Paano na isasara at nabubuksan ang kaharian ng langit sa pamagitan ng Kristiyanong disiplina? Sagot, sa ganitong paraan. Ayon sa kautusan ni Kristo, sila na mga gumagamit sa pangalang Kristiyano na nangahawakan sa mga doktrina o mga kasanayan na hindi sumasang-ayon sa Kristiyanong pananampalataya at matapos ang malimit na pagsaway bilang kapatid ay tumangging talikuran ang kanilang mga kamalian at masamang pamumuhay ay maisumbong sa iglesia o sa kanila na itinalaga sa pamagitan ng iglesia. At kung kanilang isa walang bahala, ang kanilang mga paalala ay pagbabawalan sila na gumamit ng mga sakramento, ibig sabihin ng bautismo at Lord's Supper, na kung saan sila ay itiniwalag mula sa Kristiyanong iglesia at maging ng Diyos mismo mula sa kaharian ni Kristo. At kapag sila ay nangako at nagpakita ng tunay na pagbabago, ay muling tatanggapin bilang mga kasapi ni Kristo at ng kanyang iglesia. Malinaw sa Heidelberg Catechism, mga minamahal, na ang tinuturing na kaharian ng langit ay ang iglesia. Paulit-ulit na itinuturo ito ng Heidelberg Catechism, kaya hindi na nakapagtataka kung merong mga mananampalataya na nasa labas ng kaharian ng Diyos, sapagkat ang ibig sabihin nito, sila ay nasa labas pa ng iglesia. Kaya nga sadyang pinili ko ang Matthew 18 sapagkat narito yung talinghaga ng nawawalang tupa. At yung nawawalang tupang ito ay naligaw at nawala doon sa kawan ng Panginoon. At nung natagpuan siya ng Panginoon, dinala ulit siya sa kawan at siya ay naging bahagi ulit ng iglesia. Sapagkat yun ang purpose ng Matthew 18. Ang purpose ng Matthew 18 ay patungkol sa mga nakapagbibigay ng pagkatison. Kung ang mata mo, o yung kamay mo, o yung braso mo, o yung paa mo ang siyang nagpapatisod sa iyo, kailangan mo itong putulin. Kung ikaw ay nagbibigay ng katitisuran, maging sa mga maliliit na bata, mas mabuti pang talian o lieg mo ng isang batong bilingan at itapon ka sa dagat, sapagkat mahirap na matisod mo ang isang bata sapagkat sinasaktan mo ang kanyang kaluluwa. Kapag sinasabihan mo siya ng mga maling bagay, lalo na sa mga paniniwala, mga kultura na hindi naman nararapat at hindi naayon sa Biblia. At nung sinabi ng Panginoon na sino mang makapagpatisod sa mga maliliit na batang ito na sumasampalataya sa akin, sabi sa verse 6, ang ibig sabihin pala, ang tinutukoy niya ng mga maliliit na bata ay hindi lang talaga yung mga maliliit na bata, kundi yung mananampalataya na nagpapakumbaba sa Panginoon. Kasi nasabi niya, hindi mo dapat tinitisod yung mga mananampalataya na nagpapakumbaba sa Panginoon. Sapagkat sabi niya, kung kayo ay magiging mananampalataya at sumasampalataya talaga sa akin, marapat lang na maging katulad kayo ng mga musmos na bata. Ang isang musmos na bata ay nakadepende lamang sa kanyang mga magulang, hindi niya alintana ang mga nangyayari sa kanya sapagkat siya ay laging nakadepende lang sa kanyang magulang. Yun ang pananampalataya. Ang pananampalataya ay hindi sa mga bagay na nakikita, kundi sa mga bagay na ibinigay sa iyo bilang katiyakan mo. Ganun ang bata, ganun ang sanggol. Wala siyang pangunawa, hindi niya panaunawaan ang lahat ng nasa paligid niya, pero patuloy na siya ay nagtitiwala lang sa magulang niya.
Ang buong buhay niya ay nakadepende sa magulang niya. At sabi ng Panginoon, kung kayo ay magkakaroon ng ganitong pananampalataya, tiyak na meron kayong bahagi sa kaharian ng Panginoon. Hindi ibig sabihin ang inyong pagpapakumbaba ay isang kondisyon sa pagpasok sa kaharian ng langit. Na ang inyong pagpapakumbaba ay isang kondisyon para kayo ay iligtas ng Panginoon. Ang totoo ang kapakumbabaan na ito nung sinabi ng Panginoon na dapat kayong magkaroon ng pananampalataya. Yun muna yung dapat nating naririnig, na dapat tayong magkaroon ng pananampalataya. At ang pananampalatayang ito ay ibinigay muna ng Diyos sa atin. At yung karakteristik ng pananampalatayang ito, laging meron siyang pagtitiwala sa Diyos gaya ng isang musmos na bata. Hindi magkakamali ang Panginoon. Kapag ang Diyos ay nag-utos na magkaroon ka ng pananampalataya, tiyak na ikaw ay magkakaroon ng pananampalataya. Kagaya ng sinabi ng Panginoon na magkaroon ng liwanag, magkaroon ng lupa, magkaroon ng paghiwalay ang tubig sa itaas at tubig sa ilalim. Nung inuutos sa iyo ng Panginoon, nagkaroon nga talaga ng paghiwalay ang tubig sa itaas at tubig sa baba. Nagkaroon talaga ng liwanag, nagkaroon talaga ng buhay ang langit at lupa. Ganun kasi mag-utos ang Panginoon. Kaya nung inuutos sa atin na magkaroon kayo ng pananampalataya, gaya ng isang musmos na bata, nagkaroon talaga tayo ng pananampalataya na totally nakadepende lamang sa Diyos at merong katiyakan na hindi tayo itatakwil ng Panginoon. Yung meron lang pananampalataya, yun lamang ang makakapasok sa pintuan ng langit. Meron nung binanggit ng Panginoon ang iglesia, nung binanggit ng Panginoon doon sa mga huling bahagi ng chapter 18. Sabi niya, kung hindi magpapatuwid ang kapatid mo, pagkatapos mo magsama ng dalawa o isang saksi, at ayaw niya pa rin magpatuwid sa ginagawa niyang kamalian at pagkakasala, isumbong mo na at ipabatid mo na sa iglesia. Ibig sabihin nito, sa mga namamahala sa iglesia. Na ang sinasabi pala ng Panginoon na kaharian ng langit, nasabi niya, kailangan mo magpakumbaba upang ikaw ay makapasok sa kaharian ng langit. Ang tinutukoy pala ng Panginoon ay ang iglesia. Sapagkat hindi ka magiging kasapi ng iglesia kung ikaw ay merong pagmamalaki at hindi ka nagsisisi ng kasalanan mo. Hindi ka maaaring makibahagi sa Lord's Supper kung ikaw ay nagmamalaki sa harapan ng Panginoon. Hindi maaaring bautismohan ng mga anak mo kung ikaw ay nagmamalaki sa sarili at ayaw mo magpatuwid sa ginagawa mong kamalian. Hindi ka maaaring maging member ng church kung matigas ang ulo mo. Naalala nyo nung kayo ay nag-confess, isa sa inyong pangako nung kayo ay nagkaroon ng public confession of faith, kung sakali mang ikaw ay maging masuwayin, huwag na huwag ipahintulot ng Panginoon, magpapasakop ka ba sa Kristiyanong disiplina ng iglesia ito? Anong sagot mo? Oo. Kapag hindi ka maaaring maging kasapi ng iglesia, kung ayaw mo munang magpasakop sa mga namamahala sa iglesia. Yun yung pinaka-idea ng Heidelberg Catechism, yung Kristiyanong disiplina. Yun yung itinuturo sa atin ng Heidelberg Catechism. Kaya nga, binabanggit yung sa kauli-ulihang bahagi, laging binabanggit yung salitang Kristiyanong disiplina, Kristiyanong pananampalataya, Kristiyanong iglesia, tapos paulit-ulit binabanggit ang pangalang Kristo, at binabanggit din yung mga nagpapakilalang Kristiyano. Kasi yun ang ibig sabihin ng pagiging iglesia. Na ang iglesia ito ay binubuo ng mga nagpapakilalang Kristiyano. Na ang iglesia ito, ang sentro nito ay si Kristo. Na ang nagtatag nito ay ang Panginoong Kristo. Kaya nga sa kauna-unahang doon sa unang bahagi ng Heidelberg Catechism, question and answer 85, sabi, paano nga isasara at nabubuksan ang kaharian ng langit sa pamagitan ng Kristiyanong disiplina? Anong sagot ng katekismo? Sa ganitong paraan, ayon sa kautusan ni Kristo. Ganito din ang sabi sa question and answer 84, ayon sa kautusan ni Kristo nagkakaroon ng pangangaral. Kasi nga, kung si Kristo ang sentro ng iglesia, kinakailangan na ang pangangaral,
at Kristiyanong disiplina ay ayon sa kautusan ni Kristo. Sapagkat doon ang gagaling ang autoridad ng mga elder. Doon ang gagaling ang autoridad ng pastor, ng mga diakono, ng mga confessing member. Na kahit kayo ng mga confessing member ay merong mga authority na ibinigay sa inyong Panginoon. Sapagkat kayo ay merong office of the believer. Kayo ay mga hari. Kayo ay mga pari. Kayo ay mga propeta rin. Hindi lang yung mga elder. Hindi lang yung mga pastor. Hindi lang yung mga deacon. Kayo rin ay mga hari, pari, at propeta ng Panginoon. Kayo rin ay merong authority. Nga lang yung autoridad nyo ay doon sa pagpapasakop sa iglesia. Merong limitasyon ng autoridad ninyo. Hindi kayo maaaring magsalita basta-basta. Kunyari, merong nangangaral dito at hindi nyo gusto yung sinabi ng pastor. Kahit mali pa yung sinabi ng pastor, hindi ka maaaring sisigaw dyan at sabi mo, mali yung sinasabi mo. Dahil sa loob ng iglesia ay merong kaayusan. Sabi ng Panginoon. Napagamat kayo ay meron din authority, pero yung authority ninyo ay nakapaloob lang doon sa pagpapasakop sa kung sino ang namamahala sa iglesia. Pero ang idea, meron kayong authority bilang mga mananampalataya. Kaya napakaganda ng church. Hindi ito isang club, hindi ito isang organization lang. Ang church ay binubuo mismo ng mga mananampalataya na ang sentro nito ay ang Panginoong Kristo. Na kung ang ibang samahan ay maaaring magkaroon ng kaguluhan, ang church ay hindi maaaring magkaroon ng kaguluhan. Kung ang ibang samahan ay nagkakaroon ng dibisyon, ang church ay hindi maaaring magkaroon ng dibisyon. Kailangan ito ay sinesettle agad at kailangan ito ay matugunan agad ng mga namamahala sa church. Ito ay dapat matugunan agad at hindi lang ng mga namamahala sa church, kundi ng mga mismong mananampalataya na binigyan ng autoridad ng Panginoon. Kailangan ito ay matugunan ayon sa kautusan ng Panginoong Jesucristo. Kaya sabi ng Panginoong Jesucristo, kung nagkasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo, ikaw lang mag-isa, at kapag hindi siya nagpatuhid, kumuha ka ng isa o dalawang saksi, at kung hindi pa rin siya magpatuhid, ibigay niyo na sa elder, ibigay niyo na sa mga namamahala, upang ang mga elder na ang mawak sa case o dun sa kaso ninyo. Merong mga procedure para mapanatili ang kaayusan sa iglesia. Ginagawa ito ng Panginoong Jesucristo para ang iglesia ay hindi matulad sa sanlibutan, na ang sanlibutan ay walang kaayusan. Ang sanlibutan ay nabubuhay sa walang kapayapaan. Ang iglesia ay nabubuhay sa kapayapaan. Sa Psalm 128, sinabi ng Panginoon na suma Israel nawa ang kapayapaan ng Panginoon. Dahil sa Israel, sa church ng Panginoon ay laging merong kapayapaan. Kaya big deal kapag sa church ay merong division. Big deal kapag sa church ay merong pagkakampi-kampi. At ang dahilan nito ay hindi lamang yung ugali ng mga member, kundi ang dahilan nito ay yung kaunawaan sa Ebanghelyo. Ano bang pagkaunawa mo sa Ebanghelyo? Ano bang pagkaunawa mo sa mga kautusan ng Panginoon? Ano bang pagkaunawa mo sa mga kalooban ng Panginoon? Kung paano mo inuunawa ang mga salita ng Panginoon, ganun ka rin mamumuhay sa loob ng church. Mahirap mamuhay na walang kaunawaan. Kaya kung ang isang church ay magulo, ang isang church ay puno-puno ng dibisyon, isa lang ibig sabihin nun. Ang Ebanghelyo ng Panginoon ay wala sa church. Yun ang ibig sabihin nun. Maaari na kayo umalis ng church at maghanap kayo ng church na totoong nagtatanga ng Ebanghelyo ng Panginoon. Sapagkat ang isang church na walang kaayusan, wala roon ang Ebanghelyo ng Panginoon. Kaya nagbigay ang Panginoon ng kaayusan. Ayon sa kautusan ni Kristo, magkakaroon ng Kristiyanong disiplina. Upang sa unang yugto pa lang ng kaguluhan sa church, ay maayos na agad. Hindi lamang ng mga elder, kundi nagsisimula yan sa mga kapatiran. Kasi kahit kayo ay merong office of the believer. Ang tema natin sa umagang ito, ang Kristiyanong disiplina bilang isang susi ng kaarihan ng langit. Una, titingnan natin ang kahulugan nito. Pangalawa, ang implikasyon. At pangatlo, ang pag-asa. Ang Kristiyanong disiplina bilang isang susi ng kaarihan ng langit. Ang kahulugan, ang implikasyon, ang pag-asa. Ang ibig sabihin ng implikasyon,
ano yung ipinapahiwatig nito sa kahulugan na una nating ituturo sa umagang ito. Ang pagbubukas at pagsasara ng pintuan ng langit ay isang kapangyarihan. Kapag sinabi ito ay kapangyarihan, ibig sabihin yung susi na hawak ng iglesia, ito ay sumisimbolo sa kapangyarihan at autoridad. Yun itinuturo ng Revelation, na yung kapangyarihan, autoridad ng kaharian ni David ay pinagkaloob sa Panginoong Kristo. Sapagkat ang ibig sabihin ng pagbubukas at pagsasara ng kaharian ay autoridad. Ang church ay mayroong kapangyarihan. Sa maniwala kayo sa hindi, ang church ay mayroong kapangyarihan. Tatlo ang kapangyarihan ng church. Una, ang kapangyarihan ng salita. At narito sa kapangyarihan ng salita ang pangangaral at ang sakramento. Sa pamagitan nito, inililigtas niya ang mga hinirang. At sa pamagitan nito, itinatakwi niya ang mga hindi mananampalataya. At pangalawa, yung kapangyarihan ng pamamahala, yung government. Ang mga elder ay mayroong kapangyarihan na pamahalaan ang ating buhay sa loob ng iglesia. Ang mga elder ay mayroong kapamahalaan sa loob ng church. Meron silang kapangyarihan na maglagay ng mga kautusan alinsunod sa kautusan ng Panginoon. Mga alintuntunin sa church na makakabuti sa iglesia. Pero ang kanilang authority ay laging nasa ilalim ng otoridad ni Kristo. Hindi sila maaaring magkaroon ng kautusan sa church kung ito ay labas sa kautusan ng Panginoon. Hindi nila maaaring lagyan ng pamatok yung mga member na hindi naman iniutos ng Panginoon, na hindi nila maaaring lagyan ng pabigat yung leeg ng mga member na hindi naman iniutos ng Panginoon. Pero ang principle, ang church ay mayroong kapangyarihan na mamahala sa buhay ng mga mananampalataya. Isa yun sa mga ipinangako ninyo sa Panginoon, na ang inyong doktrina at pamumuhay, yun ay pinangako niyo sa Panginoon. Kaya ang church ay meron niya yung pamamahala sa kino-confess ninyo at sa kung paano kayo mamuhay. Meron niya yung kapangyarihan ng church na sawayin kayo kapag kayo ay namumuhay ng hindi tuwid, nasawayin ang inyong mga maling paniniwala, mga pamahiin, mga pagsamba sa Diyos-Diyosan, mga iba pang mga pag-uugali at mga paniniwala hindi ayon sa kautusan ng Panginoon. At meron ding pamamahala ang iglesia, ang kapangyarihan ng iglesia, kapangyarihan ng pagbibigay ng habag ng Panginoon. At ini-exercise ito ng church sa pamagitan ng mga diakono. Ang mga diakono ay mayroong kapangyarihan na talagang ipamahagi ang habag ng Panginoon. At ang habag ng Panginoon, bagamat ang binibigay sa mga dukha ay pera, pero hindi mo na yun. Yung pera na yun ay merong kalakip na pagpapala ng Panginoon. At ang pagpapalang iyon, yung devotion na ginagawa ng mga diakono. Kapag ang mga diakono ay binibigyan kayo ng salapi at wala ang salita ng Panginoon, meron kayong kapangyarihan ngayon na sawayin ang mga diakono. Deacon, baka pwede mag-devotion muna tayo kasi ang kailangan ko muna ay ang salita ng Panginoon. Pero kung ang purpose mo kaya ka lumalapit muna sa diaconate ay upang bigyan ka muna ng tulong pinansyal, hindi mo sasawayin yung diakono kapag nakalimutan niya magkaroon ng devotion. Saka mo na lang tatanggapin mo na lang basta yung pera nang hindi mo malang naririnig ang salita ng Panginoon. Tatandaan ninyo, merong kapangyarihan ng church na ibahagi ang kahabagan ng Panginoon sa mga nangangailangan. At ang ibinabahagi ng mga diakono ay yung kahabagan talaga ng Diyos. Merong kapangyarihan ng church na ibigay talaga ang kahabagan ng Panginoon sa mga dukha. Kasi yun ang kailangan ng mga dukha. Hindi kailangan ng mga dukha yung tulong ng gobyerno, tulong ng mga hindi mananampalataya. Ang kailangan ng mga dukha ay yung saklolo na galing sa Diyos. At ang layunin ng Heidelberg Catechism ay iukol ang ating mga atensyon sa isang kapangyarihan ng iglesia, ang kapangyarihan ng pamamahala sa pamagitan ng Kristiyanong disiplina. At lahat kayo ay kasangkot dito sapagkat lahat kayo, kung kayo man ay confessing member, ay nangako sa iglesia ito na kayo ay magpapasakop sa Kristiyanong disiplina. Kaya kapag dumarating ng Kristiyanong disiplina, mga minamahal, hindi nyo dapat ito tatanggihan. Hindi nyo dapat ito tatakbuhan na bigla kayong mag-withdraw ng membership ninyo.
Kawalan ng katapatan yun sa Panginoon. Hayaan ninyong umusad ang Kristiyanong disiplina. At habang umuusad ang Kristiyanong disiplina, kinakailangan mong manahimik at magpasakop sa kung anong mangyayari. Alinsunod sa kung ano ang dinidil sa iyo ng mga elder. O kaya, kapag mayroong committee of elders na pupunta sa bahay mo, tatanggihan mo at ayaw mo makipag-usap. O kaya, meron kang kapatid na sinasaway ka sa pagkakasala mo, pero tinatanggihan mo at ayaw mo magpatuwid. Lahat tayo nangako sa Panginoon na tayo ay magpapasakop sa Kristiyanong disiplina. Ito man ay sa pamamagitan ng kapatid mo sa pananampalataya o sa pamamagitan mismo ng official work ng church, yung Christian discipline. Lahat tayo ay mayroong pananagutan sa Panginoon. Yun ang ibig sabihin ng susi. Ibig sabihin ng susi ay kapangyarihan at tayo ng mga mananampalataya ay nagpapasakop sa kapangyarihan ng iglesyang iyon. Nakita niyo yung ginawa ng Panginoon sa Kristo? Sabi niya, anumang kalagan ninyo sa lupa, ay kakalagan namin sa langit. Anumang talian ninyo sa lupa, ay tatalian sa langit. Hindi natin alam kung paano nangyayari yun. Pero isa lang ibig sabihin nun, kinikilala ng Diyos yung Kristiyanong disiplina. Sino mang disiplinahin dito sa lupa, sa iglesia, ay kinikilala ng Diyos bilang isang disiplina. At sumasaksi ang Diyos sa pamagitan ng mga saksi na iyon. Ang sabi ng Panginoon, dalawa o tatlo ang nagkatipon sa aking pangalan, ay naroon ako. Ang ibig sabihin nun, naroon siya sa Kristiyanong disiplina. Na ang mga elder na nagpupulong para sa kapakanan ng isang kapatid, naroon ang Panginoon, sumasaksi para sa kanyang disiplina. Kapangyarihan ang ibinigay ng Panginoon sa iglesia. At para sa mga office bearer, ang kapangyarihan ito ay hindi nyo dapat inaabuso. Sapagkat sino mang talian natin sa lupa, ay talagang tinatalian sa langit. At kung sakali mang magkamali ang mga elder at mga pastor sa pagdidisiplina at nangyari niyan sa atin sa church, kinakailangan na kilalanin ito ng council, ng mga elder at ng mga pastor, kilalanin ito at humingi ito ng tawad sa iglesia mismo ng Panginoon, sapagkat nalapastangan at naabuso yung susi na ibinigay ng Panginoon sa church. Hindi maaaring palagpasin ito ng Panginoon. Kung hindi siya nakapag-partake ng Lord's Supper, ang ibig sabihin ng sabi ng katekismo, kapag hindi siya nakapag-partake ng Lord's Supper, ang ibig sabihin nun ay nasa labas siya ng kaharian ng Diyos. Sa isang tahanan, hindi mo pakakainin yung mga nasa labas. Ang pakakainin mo lang, yung sakto lang sa plato na inihanda mo. At yung plato na inihanda mo ay para lang sa mga mahal mo sa buhay. Hindi mo papakainin yung mga nasa labas. Unahin mo yung pamilya mo. Kaya kapag hindi kumain ng tinapay at alak yung kapatid mo, ang ibig sabihin nun, nasa labas siya. Wala siya sa loob. Bagamat kasama natin siya, nasa labas siya. Hindi siya maaaring makibahagi sa atin sa hapag ng Panginoon kung hindi siya magsisisi ng kasalanan niya. Yun ang ibig sabihin nun. Kaya napakalaga na ang susing ito, yung kapangyarihan na ito na ipinagkaloob ng Panginoon sa iglesia, ay hindi malapastangan at maabuso ng mga itinalagang mga kalalakihan para mamahala sa susing ito. Kailangan natin maunawaan, lalo ng mga office bearer, na ang may hawak sa susing nito ay ang Panginoong Kristo. Ang church ay wala talagang kapangyarihan na buksan at isara ang pintuan ng langit. Malibang ang susi ay ipagkaloob muna sa church. So kanino talaga ang kapangyarihan ito? Ang kapangyarihan ito ay ang Panginoong Kristo. Siya lang kasi yung may buong karapatan na buksan at isara ang pintuan ng langit. Kaya niyang gawin ito sapagkat siya lamang yung mananagumpay na hari na merong buong karapatan na maupo sa trono ni David, na siya ang may karapatang tagapagmana ng trono ni David. Siya ang may karapatan na maupo sa kanan ng Diyos. Siya yung may buong kapangyarihan sa langit at lupa, at sabi ng Kolosas, ipinagkasundo na ang lahat ng bagay sa Panginoong Kristo. Hindi niya lamang pinamamahalaan ng langit at lupa, kundi pinamamahalaan niya ang langit at lupa bilang pagtugon
sa pangailangan ng church sa kanilang kaligtasan. Ang lahat ng bagay ngayon ay nagkakalakit-lakit para sa kapakanan ng iglesia. Binubuksan niya ang langit, sinasara niya ang langit para sa kapakanan ng iglesia. Sapagkat walang ibang layunin ng Panginoon kundi para sa kaligtasan ng kanyang bayan. Hindi natin lubos maunawaan yung kapangyarihan itong ibinigay ng Panginoon sa iglesia. Alam niyo kung ano ibig sabihin ng kapangyarihan iyon? Parang ganito. Yung nasa loob ng kingdom of God, yung nasa loob ng kaharian ng langit, merong kapangyarihan ng church na kunin yung tao iyon, igapos, dahil sabi ng Panginoon, anumang inyong gagapusin ay gagapusin sa langit, tatalian yung tao iyon at ilalabas ng pintuan. Yun ang kapangyarihan ng church at hindi natin alam kung paano nangyayari yun. Hindi natin lubos maiisip na kung paano ang church na habang isang tao ay nagkakasala at sawayin ito ng church at sabi ng church, hindi ka magpapartake ng Lord's Supper. Alam mo ginagawa ng church? Ginagapos yung tao at inilalabas ng kaharian ng langit at kinikilala iyon ng Diyos. Sinasara ng Diyos yung pintuan ng langit at sabi ng Diyos, dahil ginapos ka sa lupa, hindi kita papapasukin sa pintuan ng langit. Kinikilala ng Panginoon yung kapangyarihan na ibinigay ng Diyos sa iglesia at hindi natin lubos maisip kung paano nangyayari yun. Pero yun ang sabi ng Panginoon. Ang gagapusin ninyo ay gagapusin sa langit. Kikilalanin ng Diyos ang gagawin ninyo sa lupa. At isa yung malaking pananagutan para sa church at malaking pananagutan para sa inyo. Sapagkat hindi naman didisiplinahin yung tao yun kung wala mo na nagsumbong eh. Hindi didisiplinahin yung tao kung wala mo na nagsabi at sumaksi na ang taong ito ay nagkasala sa harapan ng Panginoon. Mahigpit ang bilin ng Panginoon. Isa o dalawang saksi ang magpapatibay sa salita ng nasaktan na kapatid. Lahat tayo ay may pananagutan ngayon sa Kristiyanong disiplina. Anumang bagay na paglabag sa kautusan ng Diyos ay isang kasalanan. Walang malaki at maliit na kasalanan. Alam niyo, hindi totoo na ang dinidisiplina lang ay yung mga malalaki ang kasalanan. Halimbawa, nagnakaw, nanggahasa, nagmura sa loob ng church, o yung nagtatangan ng maling doktrina. Hindi lang yun yung mga dinidisiplina. Ang bawat paglabag sa kautusan ng Panginoon ay qualification na para disiplinahin kayo. Dahil ang bawat paglabag sa kautusan ng Panginoon ay paglabag at paglapastangan doon sa panuntunan, kautusan ni Kristo na nasa loob ng church. Merong panuntunan, merong kautusan sa loob ng church na hindi mo dapat sinasalangsang. At sa oras sa salangsangin natin ito, narito at darating yung Kristiyanong disiplina. Wala yan sa maliit o malaking pagkakasala. Ang Kristiyanong disiplina ay walang pinipiling pagkakasala. Ngunit hindi natin dinidisiplina yung mga makasalanan. Lahat naman tayo ay makasalanan. Kung tutuusin, lahat tayo ay dapat disiplinahin sa church. Ang dinidisiplina sa church ay yung mga hindi nagsisisi ng kasalanan. Naunawaan ninyo? Ano sabi ng Panginoon sa Kristo? Kung hindi pa rin makikinig yung kapatid, ibigay niyo na sa iglesia. Kasi ang dinidisiplina, hindi yung lumalabag sa kautusan, ang dinidisiplina ng Panginoon ay yung hindi nagsisisi ng kanyang kasalanan. Yun ang qualified para disiplinahin ng iglesia. Hindi ka dinidisiplina dahil mabigat ang kasalanan mo. Dinidisiplina ka sapagkat ayaw mo magsisi ng kasalanan mo at ayaw mo baguhin yung ginagawa mong kasalanan. Sino mang hindi nagsisisi, mga minamahal, walang puwang sa kaharian ng Diyos. Dito man sa lupa o sa kahariang darating, walang puwang ang mapagmalaki sa harapan ng Panginoon. Anumang bagay na paglabag sa kautusan ng Diyos, tatandaan ninyo, ay paglabag muna sa panuntunan na itinatag ng Panginoon sa kaharian ng langit.
Ngayon, sino ba ang nagdidisiplina? Ang mga elder ba? Ang mga pastor? Malinaw sa katekismo, tingnan ninyo. Sila na mga gumagamit sa pangalang Kristiyano na nangahawakan sa mga doktrina o mga kasanayan na hindi sumasang-ayon sa Kristyanong disiplina at matapos ang malimit na pagsaway bilang kapatid. Sino ang nagpapatupad ng Kristyanong disiplina? Mga elder lang ba o mga pastor? Ang sabi ng katekismo, ang unang hakbang ng disiplina ay ikaw muna na mananampalataya. Ang unang hakbang ng disiplina, ikaw na kapatid, sasawayin mo si kapatid sa pagkakasala niya. Yun ang unang hakbang ng disiplina. Pagkatapos, sabi ng katekismo, pagkatapos na malimit, na sawayin bilang kapatid, hindi muna sa church, ikaw muna. Sapagkat kasampot ang buong iglesia sa pagdidisiplina. Tayo ay magkakapatid na laging inuuna at iniisip ang kadalisayan ng iglesia. Hindi tayo papayag ng mga mananampalataya na gambalain ni naman yung kaayusan na meron sa church. Sapagkat kapag nagambala yung kaayusan ng church, ano mangyayari? Malalapastangan yung kadalisayan ng church. Hindi maaari yun. Inuuna natin lagi at iniisip natin yung kadilisayan ng church. Pinapasan din natin ang kabigatan ng ating mga kapatid sa pananampalataya. Alam natin na ang pagkakasala ng iba, ang pagkakasala ng isa, ay damay yung lahat ng katawan at mga bahagi ng katawan. Hindi maaari, ayaw mo na kung nagkakasala siya. Hindi mo sasawayin. Kapag nalapastangan ng taong yan, yung ebanghelyo ng Panginoon, lalapastanganin din yan yung relihiyon natin, yung sinasampalatayanan natin. Kapag nakita ng mga hindi mananampalataya na ganyan ang pag-uugali niyan, sino malalapastangan? Siya lang? Ang malalapastangan ay ang pangalan ng Panginoon. Ang malalapastangan ay yung iglesia ng Panginoon. Kaya meron tayong pananagutan na sa ating kamay, ayon sa autoridad na binigay sa atin ng Panginoon, magpasanan tayo ng ating mga kabigatan kabilang ang mga kasalanan ng ating mga kapatid. Nakita mo kung gaano kabigat ang kasalanan? So, lang kailangan ka pang sawayin ng kapatid mo na dapat ikaw pusang loob ay binabago mo lang ang sarili mo. Nagsisisi ka na sa Panginoon at tinatalikuran mo na ang kasalanan. So, lang sasabihin sa iyo ng kapatid mo, kapatid, mas mabuti pa ngayon pa lang, putulin mo na yung kapay mo. Ngayon pa lang, ay putulin mo na yung paa mo. Dukitin mo na yung mata mo. Kasi yan yung dahilan para mapunta ka sa impyerno. Ano sabi ng Panginoon sa verses 8 to 9? Ano sabi niya? Kaya ko ang kamay mo, ang paa mo ay nakapagpapatisod sa iyo, putulin mo ito at itapon mo. Yun ang pagsaway. Pag sinasaway natin ng kapatid, kapag hindi mo itinigil yan, mapapahamak ka. At sabi ng Panginoon, kung ayaw niya magpatuwid, magsama ka ng saksi. Para dalawa na kayo o tatlo na kayong sumisigaw, putulin mo yung paa mo, dukutin mo yung mata mo, para hindi ka na mapahamak. Dahil ang layunin lagi ng Kristyanong disiplina, dalhin si kapatid sa kapakumbabaan. Hindi para itaboy siya, para hindi sabihin, kapatid, banal akong tao, tignan mo ako, at gayahin mo ako bilang pamantay. Hindi gano'n. May kabigatan tayo sa isa't isa. Ang layunin ay para madala si kapatid sa kapakumbabaan. Ngayon, kung ang kapatid mo ay hindi makikinig sa iyo, magsama ka ng isa, dalawang saksi. Ngayon, kung ayaw pa rin niya, sabihin mo na sa mga elder, sa iglesia, at kung ayaw pa rin niya, hindi na siya makikibahagi sa anumang sakramento ng Panginoon. At ibig sabihin nun ay inilabas na siya ng kaharian ng langit. At ngayon, kung ayaw pa rin niya, ia-anunsyo na ng church sa iglesia ang kasalanang ginagawa niya para maipanalangin pa rin natin. Hindi ia-anunsyo yung pangalan niya muna. Pero kung hindi pa rin siya magpapatuwid, ia-anunsyo na yung pangalan niya
At i-anunsyo na yung kasalanan ginawa niya para maipanalangin mo at para sawayin mo siya, kapatid. Ang dami ng pagsaway sa iyo, baka maaari mo nang tigilan yung pagsuway mo sa kalooban ng Panginoon. At kung hindi pa rin siya magpapatuwid, doon na darating yung excommunication o yung pagtitiwalag. Ang sabi ni Pablo, kung hindi siya magpapatuwid, ibigay mo na siya sa dyablo, baka sakaling matuto pa siyang magpakumbaba. At sabi ni Pablo, para saktan ng dyablo yung katawan niya, hindi yung kaluluwa, walang karapatan yung dyablo na saktan ng ating kaluluwa. Ang ating kaluluwa ay nasa kamay ng Panginoon, kundi yung katawan niya. Maaaring pinsalain ng Panginoon sa pamagitan ng dyablo lahat ng paghihirap, pagdurusa, para lang dalhin si kapatid sa kapakumbabaan. Hindi siya makakapakinig ng salita ng Panginoon at ikaw na kapatid ay wala ka ng karapatan para makipag-fellowship sa Kanya. Kasi sabi ng Panginoon, ituring mo na siyang hintil at maniningil ng buwis. Ibig sabihin, ituring mo na siyang hindi mananampalataya sa oras na itiwalag siya ng iglesia. Ang daming proseso, hindi ba? Unang proseso, yung pagsaway mo sa kapatid mo, pagkuha ng mga saksi, ibibigay mo sa church, saka ipapasok ngayon yung Kristiyanong disiplina, at ngayon kung ayaw pa rin niya, ay papasok ngayon ang pagtitiwalag. Sa tingin mo, naging malupit ang iglesia sa kapatid na nagkakasala? Sa tingin mo, sa lahat ng pinagdaanan niya sa Kristiyanong disiplina, naging malupit ba ang church? Hindi ba yun ay pagmamahal at pag-ibig sa ating kapwa, lalo na sa ating kapatid sa pananampalataya? At ito ang ibig sabihin, mga minamahal, na ang Diyos ay hindi magagalitin at hindi madaling magalit, kundi sagana sa kabagan. Napakahaba ng proseso ng disiplina. At ipinapakita ng Panginoon na ang purpose niya ay maipakita ang kanyang kahabagan sa isang mananampalataya na naliligaw ng landas, kagaya ng isang naliligaw na tupa na siya ay laging lantad sa anumang bagyo, sa lobo, at sa anumang panganib ng buhay. Anong ginawa ng Panginoon? Hinanap niya yung tupa. At yung kapatid na naliligaw ng landas, ang hahanap sa kanya ay ang Panginoong Kristo. Yun lamang yung pag-asa natin sa Panginoon. Kasi pag nahanap siya ng Diyos, bibigyan siya agad ng kapakumbabaan. Ang dinidisiplina ng mga minamahal ay yung mga nagpapakilalang Kristiyano, sabi sa katekismo. Sila na nagpapahayag ng kanilang pananampalataya at napabilang sa kaharian ng Diyos. Ngunit kung sila ay naniniwala sa maling katuruan at mamumuhay ng hindi naayon sa kalooban ng Diyos, darating ngayon ang disiplina. Ang dinidisiplina lang ay yung mga confessing member, yung mga nagpapakilalang Kristiyano. Ngunit may pag-asa sa disiplina nito, mga minamahal. Ang pag-asa ay ang kahabagan ng Panginoon. Yung kahabagan ng Diyos na mayroong kasamang paghatol. Ahatulan ng Panginoon ang ating mga puso upang lagi tayong dalhin sa pagsisisi. So, naririnig mo ang pangangaral, naroon ang kahabagan ng Panginoon. Hinahatulan niya ang puso ng mga mananampalataya para dalhin tayo lagi sa pagsisisi at pananampalataya sa Panginoon. Bagaman may mga kapatid tayong itinitiwala, pinagkaitan ng pagtanggap ng banal na hapunan at ng bautismo, ngunit ang disiplinang iyon ay merong layuning ihatid siya sa pagsisisi. Sasaktan siya ng Diyos upang matuto lang siyang magpakumbaba. Papaalisin siya ng iglesia upang maranasan niya ang kapangyarihan ng Diablo, na siyang may kapangyarihan sa sanlibutan. Parang ganito, meron kang anak na sumail. Mahal na mahal mo yung anak mo, pero hindi pwedeng walang disiplina. Yung anak mo nagsusuot ng maikli, kung sinong lalaki ang sumisiping sa kanya, ayaw magpatuwid, sa haba-haba ng pangangaral mo sa kanya, sa haba-haba ng pagsaway mo sa kanyang kasalanan, ayaw niya pa rin magpatuwid. Ang gagawin mo, palalayasin mo yung anak mo na ito para matuto siyang kumilala sa kung saan tahanan talaga siya naroon.
Kung hindi mo gagawin yun, yung anak mo, aabusuhin yung tahanan mo at hindi niya kikilalanin ang autoridad mo. Ganun ang ginagawa ng Panginoon sa mga minamahal niya. Ang sabi ng Hebreo, ang dinidisiplina ng Panginoon ay ang kanyang mga anak na kanyang minamahal. Kaya huwag natin tuturing na ang Kristiyanong disiplina ay pagmamalupit, na parang si kapatid ay nagmamagaling sa iyo, na walang concern sa kaluluwa mo. Ginagamit yun ng Panginoon upang ipabot sa iyo ang kaabagan niya sa pamagitan ng Kristiyanong disiplina. Ang pag-asa ay na kay Kristo, mga minamahal, sapagkat ang susi ay nasa kamay ng Panginoong Kristo. Hindi ikaw ang magpapasya kung kailan ka papasok ng kaharian ng langit. Hindi ikaw ang magpapasya kung kailan ka babalik ng church sa oras na itiwalag ka ng Panginoon. Siya ang magpapasya kung kailan ng araw, ang oras na babalik ka sa church, o kailan ang araw at oras na magpapakumbaba ka at iyong tatanggapin muli ang Lord's Supper at ang mga bautismo. Siya ang magbibigay ng pagsisisi upang ang ating kapatid na naligaw ay magpakumbaba sa Panginoon. Siya ang mabuting pastol na humahanap sa atin sa tuwing tayo ay naliligaw. Wala ni isa sa tunay na mga mananampalataya ang mananatili sa labas ng kaharian. Alam niyo ang pangako ng Panginoon? Titipunin niya ang bawat isang naligaw na tupa. Dadalhin niya sa loob ng kaharian. At lahat ng nasa labas ng kaharian ay kanyang susumpain at wawasakin alang-alang sa kanyang bayan. Pansamantala lamang tayong ilalabas ng Panginoon, pero hindi ka talaga pinabayaan ng Panginoon. Kagaya ng isang mabuting pastor, ang Panginoong Kristo ay laging kasama ng kanyang bayan. Kahit sa daan ng kasalanan, naroon lagi ang Panginoon. Sabi ng inawit natin kanina, ang iyong tungkod, ang iyong pamalo ay pagpapala sa akin. Hindi lamang tungkod yun ay pamalo at yun ay pagpapala alang-alang kay Kristo. Amen. Ama naming Diyos, salamat sa inyo pong pangangaral sa amin sa umagang ito. Inyo pong tulutan ng aming mga puso ng pananampalataya at kapakumbabaan. Dalangin namin, O Diyos, sa loob ng 6 na araw na aming pakikidigma laban sa sanlibutan at sa aming sarili. Lagi mong idulot sa amin ang kapakumbabang ito at pagsisisi ng kasalanan upang ang katalisayan sa loob ng church ay manatili alang-alang sa Ebanghelyo ng kahabagan ng Panginoong Kristo. Salamat ang aming panalangin sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. Magkalog tayo para sa General Fund at sa Mission Fund. General at Mission Fund.